So, usually, mga chong, ito yung first meal ko. First meal of the day kasi tinatamad ako magluto. So, before starting the week, mga linggo, piniprepare ko na siya. So, niluluto ko na siya as a bulk. So, luto ako ng 2 kilo. For the whole week na yun, then, prepare ko na lang dun sa baunan. Microwave na lang pag bigising ako. Bigising kasi ako ng mga around 2:30 to 3:30. Nasa ganung range yung gising ko. Kasi nga, di ba, yung shift ko is 1 to 9. So, alam niyo na yun. So, ayun. So, sobrang for convenience lang. So, lean ground beef. So, lagi kong pinipili is I mean, as much as possible, 90% kasi bihira ka lang makakita ng 95 or 97% sa mga supermarket dito sa Pilipinas. Meron ako nabili dati pero tikman ko putik yan. Sobrang dry niya. Pero normally naman kapag ganito yung binibili ko, dinidrain ko pa rin yung fat niya. Kasi madalas sobrang, hindi kasi yan accurate eh. Madalas sobrang dami talaga. Well, yun. 200 grams, so yung nasa baunan na yun, 200 grams yun na raw, so tinitimbang ko siya as a raw. So 200 grams raw lean ground beef, 90%. Actually wala naman talaga nagbago sa diet ko, ganoon pa rin. Simula nung nag-bodybuilding ako, nung pumasok ako sa fitness hanggang ngayon, same pa rin. Ang tinanggal ko lang ngayon is chicken breast kasi medyo nauumay ako. And 400 grams of white rice. So, ba't ang dami eggs? 400 grams. So i-address ko na sinabi ko nung nakaraan na ano nga ba talagang plano ko. So, I decided na since kating-kati talaga ako makuha yung 300 kg deadlift na yun within span of 2 years, the only way to achieve that, siguro sabihin nyo na nagmamadali ako, men. Pero in reality, men, kung competitive kayo katulad sa akin, kung hindi kayo gagawa ng paraan para mas mabilis yung progress mo, mapapag-iwanan ka. Yun talaga yung reality. Since 25 years old na ako, ang goal ko as much as possible before umidad ako ng 30, men, maatungtong man lang ako sa worlds. Okay? So, mark my word. So, today is October something. So, sabihin nyo na akong ambisyoso, pero yun yung goal ko sa buhay, man. Yun yung parang end goal ko sa powerlifting. Matungtong sa worlds. So, anyways. So, nagsimula ako sa 66 kg weight. Nagsimula talaga ako sa 74 kg kasi yun talaga yung walking weight ko, 72, 73, 74, ganun. And then, I decided to cut 66 kg. So, medyo na-trauma ako doon kasi bumaba lahat ng lift ko as in. Ang nag-stick lang yung bench press ko, hindi siya nag-progress talaga at all. So, 85 kg. So, then I decided to go up against 74 kg. 74 muna ako. Nag-compete ako 74 first, then 66 kg, bumaba lahat ng lift ko. Then, hindi. Tama, 74 muna pala ako. Una, na-bump out pala ako first meet ko. Second, 74, yung nakasungkit tayo ng sobrang parang, tawag dito, parang, hindi ko deserve yung medal kasi tatlo lang kayo maglaban. Anyways, second yun, 74 ako. Yung third last competition ko is nag-66 kg ako, which is, na-trauma ako kasi nga bumaba lahat ng lift ko. So, I decided from then na mag-74 ako. Then, naramdaman ko na tuwing nag-aangat ako ng weight is mataas ang chance sa talagang tumataas talaga yung lift ko, lalo na yung deadlift at saka squat ko, men. So, yung 202 kg na squat ko, nakuha ko yun. Body weight ko, 73, 74, 180 kg lang yun. 69, 70, 180 kg lang yun. Then span of like 3 to 6 blocks naging
ano na siya, tawag dito, naging 202, which is an RP of 8. Anyways, to cut the story short, man, I decided na go up ng 83 kg. So, para sa akin ngayon, the only way to get the 300 kg deadlift is to gain weight. Okay, so hindi naman ako nagmamadali like 6 months naman ako. Hindi. Doon pa rin tayo sa realidad. So binigyan ko yung sarili ko ng time frame ng at least 2 years. At the end of 2025, at least makuha ko yung 300 kg. Kung papala rin, makuha ko siya ng the end of 2024. So within span of 1 to 2 years, makuha ko yung 300 kg deadlift. And kasama nun is yung pag-angat ng timbang ko. So from 74, ngayon nasa flat, naglalaro lang sa 79 to 80 kg yung body weight ko. Then as of the moment, since full day of eating to, dami ko nang sinabi, meron tayong total calories na at least 2,700 to 2,800 calories. Yung macros nandito na lang, hindi ko kabisado. And wala namang main komplikado dun sa macros ko. At least yung protein ko 0.8 to 1 gram per pound. Di mo naman kailangan na talagang legit na 100 gram per pound. So, do your research mga chong, 2023 na. Then fats around like 60 to 70 grams ata yun. Tapos then the rest is carbohydrates. Pinubuhos ko na sa carbohydrates. So yun, usually talaga back to the topic, which is full day of eating. Pag gumigising ako ng maaga, tinatamad ako. So I decided na lagi ko na ima-microwave ko lang yung pagkain ko, which is grilled ground beef. Sobrang dali lang niya lutuin. Then natakarbat eggs pat 400 grams. So ito na yung pinaka pre-workout meal ko. Kung may mga snacks man dyan, since bulking naman ako, nasa surplus ako, hindi naman sobrang problema sa akin na lumagpas, pero as much as possible nandun lang tayo sa window na 2,007 to 2,800 calories. So kaya marami akong carbohydrates before workout, kasi pag lumipas ng isang oras yung workout ko, nagugutom ako kapag hindi full pack, hindi ako kargado ng carbohydrates sa katawan. So minsan nararanasan ko yung nagugutom ako, bumababa ako dito para kumain lang, kasi hindi ko matuloy yung workout ko, kasi nagtatalo yung gusto ko mag-workout, gusto ko kumain. Okay? Sinusuntok ko ng ghrelin sa ulo. Pero anyways, macros neto and total calories nasa screen. Ayan, tingnan nyo na lang. Gusto nyo gayahin, i-depende nyo na lang sa total calorie, depende nyo na lang sa kailangan yung calories. So again, itong meal na to, same meal lang kapag nasa deficit ako, nasa maintenance ako, nasa surplus ako. Ang adjustment lang is laging nasa carbohydrates or fat. Doon lang ako nag-a-adjust. Proteins stay the same. Kapag pag surplus ako, same lang talaga siya. Adjustment lang sa carbohydrates at fat kung nasa surplus o nasa deficit ako. Anyways, man, simple lean ground beef lang. Dalawa pala yung kutsara na kuha ko, di ba? Pero anyways, kakainin ko na to. Time check 3:30. So magbubuhat ako niyan yung kasi darating na dito yung mga nag-training sa RPE ng around 5 to 6 PM. So, meron tayong deadlift session mamaya. So, habang kumakain tayo, tamang nod lang muna tayo ng samsulik, mga chong. Ng full day of eating ng samsulik para lumaki tayo. So again, nakalimutan ko i-emphasize, aakit tayo sa 83 kg. Pero ito yung tricky dito. Kung hindi naman, let's say for example, since 83 kg so may leeway ako na parang 85 to 86, 87 training weight. Kung nag-stick naman ako ng 83 kg tapos nadali ko yung 300 kg deadlift, so wala, mataas ang possibility na bumaba ulit ako ng 7. Pero again, kukunin ko muna yung 300 kg na yon. Pag nakuha ko yung 300 kg na yon,
satisfied na ako. Then from then, I will decide ko mag-stick ako sa 83 kg weight class or ibababa ako ulit ng 74 kg na long term deficit para hindi mabawasan yung body weight, yung lakas ko as much as possible. So, kaya mo na ako, tamang load lang muna tayo dito ano naman. May Sawyer clock na lang mga so. Hindi, kay isang sulit na lang. You go to the t-shirts, start at the 4XL size and then move your way down. Ideally, you shouldn't have to, well, ideally you wouldn't. Ako matatapos. Tapos lang. Di ba na lang, magtatagalan ko. Ang oras ito, buhat. Sa buhat. Tapos 3 seconds na kayo buhat. Sa oras ito. Ganun na set up mo doon. Parang nila mga pre-workout. Ikape mo. Ha? Ikape mo. Oo ba? Oo nga. Para sumisigaw-sigaw na dyan. Sobra ka naman. Kami na sigaw dyan. Hindi ka naman pigilan. Si Macho, nangyari yun, hindi naman sumisigaw. Yung si Macho, di ba, kada squat, bench, deadlift, tag-isang pre-workout. Alam mo yung sarili niya, hindi niya mapigilan tumayo na parang palong-palo. Pero na talaga yun, pag napasobra ka. Pati nag-PR ako ng deadlift. Sa Moreo. Isa lang yun hindi. Para isa kalahati yata. Recommended isa lang. Isa kalahati. Tapos yung panulok pa ron, steak. Kutsa, sila hindi ka tamang ginala nun, no? May mga kasabay ako ng PR nun. In between sets, nakaupo sila. Cellphone, pahinga. Kutsa ako, nag-roast treadmill. Lalakad ako sa treadmill. So, pahinga pa yun nasa treadmill ka. Sabi ko, hindi ako mapigilan. Parang aligaga ka, Makikinig kasi parang gano'n pag maki-workout na. Pag-apat na plates, 183 ba yun? Apat na plate? Itim. 175 lang kasi sabi, pero gusto ko yung apat para pogi. Apat na nito! Hindi ka. Lagi apat na tutuloy. Apat niya nasa 182, 3. 183. Kasi ang 180, 396. Eh, 405 yan. Hindi, yung itim dito, 2.5 lang. Timang yung sa tawa nito. O yan, lagi yung bali-bali nito. Bluetooth mode. Hindi ba yung first time kasi gawin ko sa buhay ko. Wala pa yung sa baba, hindi ko na lang.
May nilaro mo pala sila, alam ko wala na. Eh, iba na. Hindi naman na. Tawal lang. Yak, talo siya eh. Si Omi kasi pag-senda. Dahil kung iba Asia lang naman kasi usapan. Kung sa yung gilas, parang ano yun eh, parang Team USB. Pag-Asia. Dahil kapag tinatambakan sila mga 50. Convert kasi eh. Pag-word mo lang. Kala mo mga di marunong basket ko. Mga maripak lovers. Simple na. Ganun mangyayari. Yeah! Nice! Come on! Come on! Breathe! Roll! That's what! What? What? Last 3! Yeah! Nine more! Nice! Last 1! Yeah! Come on! Ang powerlifting sobrang mental niya eh, no? Kasi kumari, ginawa mo yun. Nung ginawa ko yung 1 rep, parang sobrang nadududa ang sarili ko. Parang, putang ba't ganito to? Kasi inisip mo 8 reps. Inisip mo yung bilis ng 8 reps sa pakiramdam mo. Dapat yung 8 reps sobrang bilis eh, parang gano'n eh. Di ba kinahabol mo kasi doon dapat every rep, same yung ano niya? Oo, parang gano'n. So, pag may doubt ka, di mo talaga maano, no? Saka naman talaga eh. Yun yung ano eh, pagdating sa strength sports. Kaya nga yung sinasabi nila walang champion. Walang champion naman sa kasi ano eh, sobrang tindi nung mind game. Oo. Diba eh? Kasi kahit sabihin mo napakalakas mo, once na nag-doubt ka kahit konti. Wala nga, hindi mo talaga mabubuhat. Yan. Kaya kasi ano eh, si Eddie Hall, di ba? Pupunta pa siya sa mga psychiatrist. Para lang i-condition yung utak niya na sa imagination niya na mayroong disgrasya. Pay the right, yeah. Cut the lights, pay the price. This nigga sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, baggage in my eyes. Jesus Christ, checks. That's what I like. That's what we like. Lost my respect. I'm not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like I'm Shaq. See the shots, wet like I'm booked. Ilan? Ilan? Ano ka may video na yun? Oo. Grabe lang yung pagkakang basketball player ito. Pa-straight ng book. Kasi Wagner. Sa ano? Iyan. Mekos. Sa paba, nag-pass rate, tapos kinabukasan, breaks. Let's go! Level sa tayan! Come on! Yeah! Nice one!
Let's go! Right! Alright! Last one! Come on! Ah! Gilas na, puta. Let's go. Swag. Swag. Yes, So, third meal of the day. I mean, second pala. Post-workout meal. Usually, ang post-workout meal ko talaga beef. Pero, since kumain na ako ng beef kanina, itlog naman. So, 4 whole eggs. 400, same thing lang. 400 grams of white rice. Macros, calories on the screen. So, yun lang. So, di ganun. Pero, minsan kapag walang itlog sa bahay, is tinitibang ko na lang yung kanin, 400 grams ng kanin, then kung ano man yung ulam na meron sa bahay, yun na lang yung kinakain ko. Pero buti lang meron pa itlog. Then yun lang. Yun. Yun lang yung wala nang arte-arte. Anong nilagay mo dyan? Ang nilalagay ko lang dito is sour cream. So yun lang talaga yung nilalagay ko, sour cream. Sobrang daming sour cream. So kaya lang men. So wala nang, yun lang. Dapat tayo sa siguro last meal of the day. Bin ko muna to. Last meal of the day. Because you'll be my prey in hell. Come on. Thrower par. Yo, last meal for today is same shit lang, same lang mga chong. Lean ground beef 200 grams. Ito yung iwas sa umay kapag for example same lang yung food source mo every single day. As much as possible gawin mong iba-ibang recipe. Katulad nito, lean ground beef, may ground beef din ako kanina ng umaga. So kanina yung unang recipe nun is kinisa ko lang,
Then, ito, ginawa ko siyang burger steak. So, gumawa lang ako ng gravy. So, dali lang naman gumawa ng gravy. Kayo na bahala doon. Rough estimate siguro mga like 20 to 30 grams of carbohydrates. 20 grams carbs itong gravy na to. And couple of fats, siyempre may ano to may butter. So, simple lang naman yun. Well, 200 grams lean ground beef. So, again, tinimbang ko to as a raw. And 400 grams of white rice. So, nandyan na lang yung macros. Macro breakdown and calories. Then, roughly, ganun, as of the moment, yung calories ko is around 2.7 to 2.8. So, nandun yung range. So, minsan lumalagpas. Well, average siguro mga ganun. 2,800. So, iraran ko to for about 2 to 3 weeks or even 4 weeks. Then, kapag may nakita akong progression sa at least 0.5 pounds every week, at least yung nadadagdag sa body weight ko. Kapag ganong consistent, stick lang ako dito. Kapag nag-stagnant siya, mag-a-add pa ako ng 100 to 200 calories. Kapag sumobra naman siya, magbabawas ako. So, depende. So, siguro mag-a-update ako ng full day of eating ulit after a month. So, syempre ang goal natin is to gain weight as much as possible. At least 85 to 86 kgs for hanggang, 6 months, parang ganon, or 8 months. Depende kung saan naabutin. Pero yun nga, goal nga natin is as much as possible, madali natin yung 300 kg sa loob ng 1 to 2 years span. So, enable to do it as quick as possible na hindi mako-compromise yung as quick as possible is to gain weight. Although, magpa-progress ka naman kapag nag-stay ka lang sa weight mo, pero medyo matagal yun. Depende, maraming factor, genetics, rest, programming, etc. etc. Pero mas mataas ang progress based sa nangyari sa akin since nanggaling ako sa 66, umangat ako ng 80. So, yung chances, yung possibility talaga na mas lumakas ka is mataas kapag nag-gain ka ng weight. So, again, as much as possible, muscle. Pero syempre, di natin maiwasan mag-gain ng fat. So, wala naman tayong pakialam doon kasi di naman tayo bodybuilder. So, again, di rin tayo magda-dirty bath kasi meron tayong sinusunod na protocol na calories every single day. So, at least pumasok, hindi tayo sumobra doon. So, pag nagawa natin yon within a month na yung progression ko sa weight ko, i-update ko na lang kayo. So, as of the moment, naglalaro pa rin sa 79 to 80 kg. So, morning weight 79, 80 to 81 kg kapag walking weight na siya. So, nandun lang naglalaro yung weight ko. So, ayun lang mga chong. So, sobrang simple lang ng full day of eating ko, men. So, usually, since nasa surplus ako, for example, pag may mga pagkain na sweets, etc., or like snacks, hindi ko na siya binibilang kasi hindi naman talaga, well, depende, pero hindi naman siya madalas. So, at the end of the day, yung average weekly calories mo pa rin ang nagmamatter. Okay? For example, sumobra ka ngayon, then the rest of the week is sumakto ka naman. Pag in-average mo na, dun din naman yun sa pag in-average mo yun, nandun ka pa rin naman sa protocol na calories mo. Yun lang mga chong. As of the moment pala, it's almost 4 AM na. Medyo nag-break lang ako sa trabaho ko. Kasi nga, diba, night shift ako. Night shift. So, mamaya pang 9 AM matatapos yung work ko. Then, yun lang mga chong. So, ginagawa ko pa ang best ko para mag-produce ng one YouTube vlog every single week. So, yeah, today is Saturday na ngayon.
ng madaling araw. So, probably ma-upload ko to mamayang hapon. Okay? Yun lang. Sana at least, may na-add value ako dito. Ang punto lang naman nitong full day of eating ko kung bakit ko ginawa to is para maitataksa ko to kokote ng mga powerlifter. Sobrang importante na nutrition. Hindi porket powerlifter ka kung ano-ano nang kinakain mo. At the end of the day, malaki pa rin ang factor ng nutrition. So, kahit anong sports. Okay? Hindi porket powerlifter ka, kain ka lang ng kain or kahit anong mga sources of foods as long as, kinakumpleto mo yung calories mo or something. Pero at the end of the day, nutrition, as much as possible, you hit your daily protein, total daily calories, na need mo to if you're maintaining or katulad ko, gaining weight. So, yun lang. Then, to cut, as, ang point lang naman to ng video na to kung ba't ako nag-fully eating para patataksa ko ng mga powerlifter na sobrang importante ng nutrition. Okay, huwag yung baliwalain. Yun lang. Kita sa the vlog, man. Peace!